Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kahit sa bukid, pumupunta po si BP Sara Duterte mga kareaksyon. Yan na, ingat ka lang BP ha. Maraming mga haas sa tabi-tabi. Oy, Bobo Marcos! Nasaan ka? Natatakot ka sa Davao? Oh, takot sa Davao si BBM! Takot sa Davao si BBM! Takot sa Davao si BBM! Bombong, mandarambong, bong, mandarambong, bong, mandarambong! Bobong, mandarambong! Hi po! Abot ka dito. Ito sa tabi. Bigo. Isugat may kaglino sa turil ha? Oh my God. Doon mo dito! Nagkurug-kurug ko ha. Bapa kay Chela. Thank you so much. No, wala kita sa ramo. Bye-bye. Bye-bye pa. Yay! Nakababay ko sa iya. Bye pa. Kurug-kurug ako kamot. Kurug-kurug ako kamot. Animal gatay. Hi! Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Duterte! Kumusta yung naging pagbisita natin dito sa City of Mati, sa Davao Oriental, sa nangyaring lindol po kahapon? Oh, yes. Oh, nagbisita ka Oo, yes. Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Mati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanilang municipality. Tapos yung isang na nandito ay tiga Davao City. So, tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kanilang mahal sa buhay. Galing dito sa Mati City, papunta ng Davao City para sa kanyang lindol. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Na-experience ko yung aftershocks doon sa Cebu, sa Pugo, sa Medellin. At na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold. At kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na tumayo, lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag na
sa experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag mo. Dahil sa aking karanasan kahapon sa 2 lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin, takbo namin palabas ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas at wala akong kahit anumang gamit na na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan ninyo kapag kayo ay lumikas dahil sa linura. Brent, go ahead po. Ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte po? Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. So mamaya ko na sagutin at magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang mga issues. Reaction din po sa pagkakatalaga kay Secretary de Luna sa Ombudsman. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. May narilip din si Colonel Lachita. Oh yes, oo, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante Lachita. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget nila 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Anong comment mo? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Bipilas na lang. Kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan niyo? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po ng lindol dito sa Davao Region. Yes, oo. Sa mga kababayan namin na apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao, kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol, huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para pag likas natin ay mahila bira natin siya dahil madala natin. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Grabe po itong mga reporter, mga ka-reaction, nagkakalindol-lindol na. Ang tinatanong pa nila, puro pamumulitika. Hindi nila itanong paano makakatulong ang taong bayan na saan si Bongbong Marcos na nagtatago. Mga ka-reaction ha, ang mga ganitong video kailangan po ninyong i-share sa inyong Facebook page para po kumalat at marami pa po tayong maabot kasi mga ka-reaction. Ang labanan po ngayon sa social media mga ka-reaction. Marami pong mga bayarang vlogger ang ating mga kalaban kaya
panawagan lang natin, lahat ng mga mapapanood ninyong mga social media, DDS vlogger na gusto ninyo, i-post po ninyo sa inyong mga Facebook page. Yung mga ayaw ninyo, wag nyong i-post. Simple lang naman, di ba? Ayaw mo nga, paano mo ipopost? Naglabas ang itong nagpapanggap na independent, sorry po. Sorry po. Grabe naman siya nagpapanggap. Ito pong Independent Commission for Infrastructure. Naglabas po ng, anong tawag nila? Immigration Lookout Bulletin Order. Request po ito. Okay, sige. Kay dating DOJ Secretary Remulla. Sila Okay. ay lumiham. Sige. At nandoon ang pangalan ng mga gusto nilang isama dito sa ILBO. Sige po. So, meron po lamang tayong importante mga paalaala. Yun daw pong Independent Commission Infrastructure, naglabas daw siya ng lookout order. Lookout, yung titingnan mo lang, umaalis na. Titingnan mo lang, tumatakas na, lookout lang eh. Hindi sila naka-hold. Pwede silang umalis, naka-lookout lang. Unahin po natin to. Paano ho ba ang implementasyon nito? Ano ba kabuluhan nito? Ano ba kahulugan nito? And later on, kasi meron tayong 6:30 po na mga balita, papaliwanag po natin itong isyong ito ng ICI na hanggang ngayon po ay matigas pa rin sa pagsasabi na hindi kami, Secret pa hindi rin kami ito. bibigay sa kagustuhan ng nakararami na gawing public hearing ang ginagawa namin pagdinig dito. Matibay po, ang kanilang hindi paninindigan, ang kanila pong desisyon. Alright? Dito po sa usapin po ng secret, ng patago, ng palihim, na kanila pong ginagawang mga pagdinig sa sinasabing umano'y pangungulimbat nitong pagkarami-raming mga taong gobyerno sa pakikipagsabuatan ng mga nilang pribadong individual at mga kontratista. Okay, 17 minutes after 6 o'clock in the morning, hatid sa atin yan ng Uy, marami yan. Baka naman kayo pa matakot. Ang mga bali-balita natin ay may mga tinatakot. Ba't kayo matatakot? Di ba? Saan ba naman nakakita ng bahay? Ikaw na pinagnanakawan, ikaw pa tinatakot. Di ba? Baliktad kasi dito. Okay. Oo. Sige. Ganun nga yata talaga dito. May mga natatakot sa Bulacan? Oo. Meron lang mga yung mga sinasabi May na... alam ka na hindi ko alam. Mukhang may alam Hindi ka na alam hindi nila ko yun. alam. Opo, sige po. Abangan po ninyo sa amin pong pagbabalik. Ito na po ang ating unang panayam para may paliwanag po ito napaka-importanteng isyong pambayan. Welcome back to Vice's Perfect Match. And hindi pa nga po pwede ang whole departure order. Yan din ang explanation sa akin dito ng aking partner na si Boy. Boy, kanina. Wala pa po kasing kaso. So, hindi pwedeng whole Ang mga departure. paglalabas lang po ng whole departure order ay ang courts. The courts. Other than that, hindi na ho pwede. Not anyone. Yan po ay bahagi po ng due process ng ating pong legal system, no? Sige, igalang po natin yan. Pero sa punto po naman, mga kapatid, no, ng pag-aalam kung nasan ba halimbawa itong si Zaldico. Kung gugustuhin siguro ng gobyerno, magagawa nila. Kasi, hindi ho ba, yung power ng executive dito, yung power ng secretary, pag pinag-usapan natin intelligence, sino ba may pinakamalaking intelligence man? Yang bang PNP may intelligence man? Meron. Yang bang AFP? Meron. Yang bang DOJ? Meron. Yang bang NBI? Meron. And of course, the Office of the President. Di po ba? So kung, sabi ni Ma'am Dana, pwede ma-monitor yun among them. Sa mga, kaya nga naalala mo, meron... excuse me po, yung passport na may punit, naalala ho ninyo, na hindi pinasakay. Naalala ho ninyo yun? Yes, senior citizen yan. Opo. Kasi po, ang sinasabi, doon sa immigration, sa kanilang counterpart, tinanong nila, yung patakaran doon, yun po yun immigration to immigration. Opo. Yun po napakasimpleng bagay, pero... Kung talagang gugustuhin mo, immigration to immigration, meron ka namang, may web, meron silang samahan yan ng lahat ng immigration bureau sa bakit? Laban sa terorismo, that's number 1. Laban sa terorismo. Number 1 po yan. Pangalawa po, ito pong sinasabi na human trafficking.
Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here. Like your DMs and even your channels. But there's a ton more you can do. Chat conversations can lead to so Kaya ho sila may samahan. Meron silang organisasyon. Nagpupulong sila madalas yan. And of course, the Interpol. Di po ba? So kung gugustuhin mo na gamitin ang resources ng gobyerno at alamin eksaktamente saang huling port dumaan yung Rizaldi. Tama ba pangalan ng Rizaldi? Hindi ko sure. Basta alam ko lang siya si Zaldi Ay, ko. sorry po. Si Zaldi, si Zaldi ko, gamit ang Philippine passport, ngayon, alam na nila yan. Kung gugustuhin nila. Diba? Kung gugustuhin lang naman. Okay. Sige. So, 6:36. So, hindi nila gusto. ewan ko sa inyo. Pero baby girl, ikaw, anong take mo dito bago na, kasi ako pinaghandaan ko po itong issue ito ngayon na... Sige. Excited na kami marinig ang komento mo, boy. Hindi, itong ICI na ito. Alas 4 pa lang ng umaga, nagsusulat na siya dito. Itong ILBO. Anong take mo sa ILBO nitong ICI? Well, una sa lahat, dahil na sila'y nababash ngayon at napupulaan, dahil nga po hindi isinasa publiko, etong hearings na nangyayari po dyan ngayon, I think this is one way of saying, na may ginagawa kami, eto na ang ILBO. Pero, parang may contradiction. Kasi ayaw nilang isa-publiko yung hearing. Dahil sabi nila, ayaw nila ng trial by publicity. Ayaw nilang magamit ng kung sino man yung komisyon for political leverage at kung ano-ano pa. Pero dito, sa ILBO, nilabas naman nila yung pangalan na mga gusto nilang ipa-look out sa immigration. So parang, that's also them saying na ito yung mga iniimbestigahan namin sa ngayon. So what's the point and sense of not making the hearings public kung pag naglalabas naman kayo ng mga ganitong papel, nandun din naman yung pangalan ng mga iniimbestigahan. Hindi, wala namang question. Parang for me, it's a contradiction. Kasi alam na rin naman ng tao kung sino-sino yung involved. Wala namang... Ang inaantay na lang natin, pruweba at iba pang mga patunay. Hindi ba? Kasi nga, meron tayong due process na tinatawag. So for me, kung naglalabas naman ng listahan ng mga pangalan, dahil nandiyan na nga yung kailangan for ILBO, di sana sinikret din nila yon. Di rin nila sinapubliko yon. Shinare nila yon eh. So sana share na rin nila yung hearings. Yun lang ang sa akin Ako lang yon. Ako lang naman ito. Sino ba naman ako para pakinggan nila? Kasi nga concern nila yung public perception. Kaya ayaw nilang mapulaan agad ng publiko kung sino man ang iimbestigahan. Pero, I mean, alam na ng tao, nagkaroon na ng Senate Blue Ribbon committee hearing about this. Ano pa bang mababago kung makikita natin yung investigasyon na ginagawa nila? Kung gusto nilang maalis yung ideya o muni-muni sa mga tao na hindi sila patas, hindi sila transparent, isa publiko nila yan. Yun lang naman po, Your Honor. Yun lang naman po ang sa akin, Mr. Chair. Because again, secrecy versus accountability and transparency, alin ba doon ang importante? Lalo pa sa panahon ngayon na hindi na naniniwala ang mga tao na nagiging independent at patas ang ICI kasi hindi nga natin alam kung ano ang nangyayari. So for me, it's a contradiction. Na bawal makita yung hearing pero nakikita naman natin yung pangalan ng mga involved. Yes, Your Honor, ikaw na po. Ay, pwede na ba ako? Ayun. Sorry po. Sorry, boy. It's your turn, boy, to shine. Wala lang. Yun ang naisip ko kanina. Hindi ako nakatulog ng mahimbing eh. Dami ko na panaginipan. Yung mga nandun sa listahan. Abangan na po ninyo, News 5. Yan po ang sinasabi natin mga kareaksyon. Ayaw po nilang ipakita ang mga magnanakaw. Gusto nilang itago ang investigasyon. Gusto nilang sarilinin yung mga impormasyon at mga ebidensya. Utos yan ni Bangag. Hoy, BBM, panoorin mo to. Nako, si VP Sara po mga kareaksyon. Pinagkakaguluhan po siya sa mga lugar kung saan lumindol at pinupuntahan po niya baryo-baryo. Hindi po bayan-bayan, baryo-baryo ang pinupuntahan ni VP Sara Duterte mga kareaksyon. Habang itong si BBM may duwag, natatakot at hindi makarating ng Davao. Isa kang duwag. Baka babangag-bangag yun oh. Hoy BBM, ba't hindi ka makarating ng Davao? Takot ka! Takot ka sa mga Davao sa ginawa mo sa Pangulong Duterte? Panoorin po natin, itatranslate po natin ito sa Tagalog. Ito po.
Guys, may aday. Pagpumata. Pagpumata. Ayun po si BP Sara, oh. Ganito sa kadaling isa rin. Ayan po mga ka-reaction, papasok po si BP Sara mga ka-reaction. Papasok siya, nagkikita po natin siya, nasa gate po siya mga ka-reaction. Lilitan ko lang ang aking ililipat ko na lang dito. Hindi, dito na lang, yan. Lilitan ko na lang ang pogi kong video, yan. Mga ka-reaction, ayun po si BP Sara, nakatalikod po. Nakahawak po siya dun sa may parang bakal. At aakyat po yata siya sa may gate. Diba? Ayan po mga ka-reaction si BP Sara. Ayan, nakikita po natin siya mga ka-reaction, yung kanyang security guard ng Balbasarado. Ayan, ayan po mga papakit na po siya sa stage. Ayan po, ayan. Ayan mga ka-reaction, ay ingatan po ninyo ang ating BP Sara. Ayaw po natin siya mapahamak. Ayan po mga ka-reaction. Ayan na, ayan si BP Sara, Ayan na po mga ka-reaction, napakaganda po ng ating Vice President mga ka-reaction. Ayan po. Tatagalugin po natin lahat po ng kanyang sasabihin, ha. Ayan, aakyat na po siya at magsasalita na po mga ka-reaction. Ayan. Makbang na po siya doon sa may agdan. Ayun. Tinapik ni nung lalaki yung babae, crush niya siguro yun. Ayun mga ka-reaction, ayan. Medyo natagalan si BP Sara, siguro marami yung nagpapapicture. Ayan po, habang si BBM ay naduduwag at natatakot sa mga taga-Davao sa ginawa niya sa Pangulong Duterte sa pagpapadala niya sa dahig at kahit kailan hindi na siya makakahapak sa lupain ng Davao si Bongbong Marcos. Takot eh. Duwag. Hindi lang bangag, duwag pa. Ayan mga ka-reaction, ayan 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 di ba? Ay hindi bangag. Pakitanggal po yung bangag sa recording of the legislation. Hindi daw po bangag si Bongbong Marcos, fake news daw po yun. Hindi bangag, okay, corrected. I stand corrected. Pakitanggal po yung bangag sa sa Malacanang. Ayan mga ka-reaction. Ayan si BP Sara. Duterte! 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 Ayan, kumaway po, kumakaway si BP Sara. Ita-translate po natin lahat na sasabihin ni BP Sara. Ayan, meron po siyang listahan. Inday Sara, maayong hapon sa inyo. Sabi po niya, ako si Inday Sara, maayong hapon. Napakaswerte po nila, kasama nila si BP Sara, sana all. Unahan lang po ang amuang mga pagpasalamat. Unang-una, ang opisina sa Office of the Vice President. Nagapasalamat mi sa ato ang mga barangay officials, sa ato ang mga barangay functionaries, kaya gitabangan mi nila para makahatag mi og hinabang sa mga naapektuhan sa sunog. Ikaduha, magpasalamat mi sa ato ang CSWDO sa City Hall. Siguro naiintindihan po ninyo yung unang salita, nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya sa mga gusto niyang pasalamatan. Ay sila man yun, sa ilaha, magikan man sa ilaha ang listahan nato sa mga beneficiaries sa tabang sa mga naapektuhan sa sunog. O pasalamat po mi sa PSU, sa PSSO, sa ilahang pagtabang sa mo ang makabisita, makatuyok mi dinhi sa inyo ha. Ang amuang opisina, gamay lang ni kaayo, mga naalang mi sa 200 plus kabuok na mga personnel na amin napulo ka satellite offices. Doon nami isa sa Southern Mindanao. Naintindihan po ninyo, sabi po niya, si Bongbong Marcos ay takot na takot pumunta ng Davao. Dahil pupunta siya dito, nagpadala siya ng tig 20 pesos na bugas o bagas. Di po ba mga ka-reaction? Nawala po ako nawala ako. Tuloy, BP Sara. Na dinhi sa Davao City. Kung unsa man ang amuang matabang, amuang buhatot na para sa inyo especially kadtong sa mga nangailangan o sa mga naapektuhan or biktima sa sunog. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig lang nila yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pumalakpak.
Paano ka pupunta ng Davao, Bongbong Marcos, at aharap sa mga taong ganyan kung alam nila na... Wala! O, pustahan tayo, hindi pumunta ng Davao si Bongbong Marcos, o. Hindi pupunta ng Davao yan. Kukuyugin siya doon. Bibi, yan pangat, bibi. Bumaba ka na sa Malacanang, oy. Wala ka na silbi dyan. Pakishare po sa Facebook page nyo itong video na ito, mga kareaksyon, ha. Para naman kumalat. Kasi kailangan po natin makipaglaban sa social media, ha? Kasi ang mga kalaban natin, mga bayaran. Igi siya og pangamusta sa mga Davaoenyo, no, pag magkaistorya mi mangutana